mula sa lungsod ng Olongapo. Kasama si Tommy Abilin. Ito ang Ronda Balita sa Umaga. Okay, good morning po. Magandang umaga sa lahat ng mga nakasubaybay mula Metro Manila, Valenzuela, Bulacan, Pampanga, hanggang Tarlac at Bataan. Magandang umaga po sa lahat ng nakasubaybay sa Bataan. At ganoon din sa ating mga kababayan sa Olongapo. Good morning po sa inyong lahat. Ganoon din sa ating mga kababayan sa Subic, Zambales, San Antonio, sa San Castillejos, San Marcelino, at San Narciso at San Felipe, hanggang Kabanggan at Butulan. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Sa mga Ilocano po'y naimbag na bigat na kayo amin na po. Maganda yaloko yung mukaganawan sa ating mga kababayang mga Sambalinyo. Mayapa baki kayo nga naman sa mga Kapangpangan, maayong buntag sa mga naminaw na nanaong mga Bisaya. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na mga Muslim. Mahupay na aga sa mga waray. At maayong aga sa inyong tanan, sa mga Ilonggot, Ilongga na nakasubaybay sa ating programa. Sabahan niyo po ako sa loob ng ating ilang sandali para magbalitaan at may parating namin ang mga kaganapan sa ating bansa, maging sa ating lalawigan at sa ating lungsod. Magandang umaga po. Tayo po ay magbabalitaan na sa mga ulo po ng mga balita. Investigasyon sa Special Action Force na 44 pinatay ay hinarang. At ang latest survey na tambay sa Pilipinas lalong dumadami. Ganon din po mga kaibigan, MRT muli na namang nagkaabarya. Rollback sa petrolyo. Ito po'y good news na rollback sa petrolyo. At ang pinakahuling ulo ng ating mga balita, Abalos absuelto sa electoral sabotage. Ito po'y pinawalang sala si Abalos, yung dating COMELEC chairman. Mga kaibigan, sa ulo naman ng mga balita dito sa Olongapo na dapat tabayanan ng mamamayan ng Olongapo, Murong Bataan nagdadalamhati sa pagkapatay kay PO3 John Lloyd Ribamonte Sumbilya na kasama sa 40 SAP na pinatay. At ang sa iba pang ulo ng mga balita, Paulino umani ng matinding batikos sa social media hinggil sa pagtutol sa pagtaas ng sahod sa mga worker sa SBMA. Konsihal utak sa pasugalan sa Olongapo. At public consultation para sa itatayong sabungan sa Olongapo City. Yan po ang mga lokal na mga balita na dapat nating abangan. Mga kaibigan, sa nasyonal na balita, lalong nadagdagan ang mga walang trabaho ng mga Pilipino sa huling quarter ng 2014 na tinatayang nasa 12.4 milyon ang mga tambay ngayon sa Pilipinas. Ito ang lumitaw sa survey na inilabas ng Social Weather Station sa mas mataas kumpara noong Disyembre 2013. Ayon sa SWS, kaya tumaas ang mga walang trabaho. Oktubre hanggang Disyembre ay bunsod ng retrenchment. Bunsod naman ng retrenchment, hindi na nire-renew ang mga kontrata at nagsarang mga kumpanya. Gayunman, sa kabila nito, tiwala ang mayoriya
ng mga Pilipino na magkakaroon pa rin sila ng muling trabaho sa loob ng taong ito. Batay sa survey, 14% sa mga tambay ay voluntaryong nag-resign at iniwan ang kanilang trabaho. 9% naman ang natanggal dahil sa economic circumstance. At 3% pa rin ay ang mga first-time job. Itong first-time job seekers na naindo na sa kanilang mga trabaho dahil kontraktual lamang sila sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Ginawa ang survey mula noong Nobyembre 27 hanggang Disyembre 1 at 1,800 respondent ang natanong mula sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po mga kaibigan ang pagtaas ngayon ng mga tambay na mga Pilipino dahil sa kakulangan ng trabaho. Yan po mga kaibigan at sa kabilang dako, medyo good news doon sa may mga sasakyan. Rollback naman sa petrolyo. Nagpapatupad ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo, partikular na sa krudo. Ang ilang kumpanya ng langis kaninang hating gabi, pinangungunahan ng Pilipinas Shell ang pagbaba ng presyo ng kanilang krudo o diesel ng 30 sentabo kada litro. Wala naman umanong nagalaw sa presyo ng kanilang gasolina at kerosene. Epektibo po ito dakong alas 12:01 ng hating gabi kanina ang pagbaba ng kanilang diesel na nagbaba na rin ang Petron, habang inaasahang magsusunura naman ang iba pang oil companies. Ang pagbaba ng krudo ay kaugnay ng paggalaw ng presyo nito sa pangdaigdigang pamilihan. Samantalang MRT ay muli na namang nagkaaberya kasabay ng pagdinig ng Senado sa taas pasahe sa MRT. Muling nagkaaberya na naman ito ang nasabing tren kahapon ng tanghali. Bandang alas 12:30 nang huminto ang tren sa pagitan ng Guadalupe at Buendia. Ito sa bandang Buendia Station southbound. Hindi umano inanunsyo ang dahilan ng pagtigil ng tren ng halos 15 minuto. Kinumpirma naman ni MRT-LRT spokesperson Attorney Hernando Cabrera na nagkaaberya at dahil anya ito sa problema sa power supply. Subalit nagtagal naman lamang ng ilang minuto ito. Sa ngayon ay balik normal na umano ang operasyon ng MRT. Samantalang sisimulan na umano ngayong taon ang rehabilitation sa mga elevator, escalator at comfort room na ginagamit ng mga commuter ng MRT. Ito ang sinabi kahapon ng mga opisyal ng MRT at Department of Transportation and Communication or DOTC sa pagdinig ito sa Senado. Sa isinagawang pagdinig kahapon ng Senate Committee on Public Service na pinamumunuan ni Senadora Grace Poe, sinabi ni DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya na sisimula na umano ngayong taon ang pagpagawa sa mga elevator. Sa sariling investigasyon na isinagawa ng tanggapan ng Senadora, nakita umano nila na lahat ng mga elevator at escalator sa MRT ay sira na, kung hindi man ito ay masyadong mabagal ang paggalaw o pag-andar nito, habang ang mga CR o restroom
ng MRT ay kung hindi man o mano mabaho, sira ang mga toilet bowl at walang tubig dito. Ipinangako na rin ni dating MRT Director Renato San Jose na nakapag-alot na sila ng 5 milyon sa budget para sa 2015 para makapaglagay ng elevated water sa lahat ng mga MRT station. Ito po'y gagawin isang elevated water tanks na kanilang ipipwesto sa lahat ng MRT. Ayon pa kay Senador Jose, San Jose, umaasa sila sa loob ng 3 buwan ay nailagay na nila ito sa lahat ng mga istasyon ng tren. Ayan po mga kaibigan ang isa sa mga nangyayaring kapalpakan ng MRT kahapon. Samantala mga kaibigan, si dating Comelec Chairman Abalos ay hanggang tenga ang ngiti. Si dating Comelec Chairman Benjamin Abalos nang maabsuelto ito kaugnay sa 2 kasong electoral sabotage na inihain laban sa kanya. Pinawawalang sala kahapon si dating Commissioner Election na Comelec Chairman Benjamin Abalos Sr. ng Pasay City Regional Trial Court sa kasong 2 counts electoral sabotage na makaraang isangkot sa dayaan noong 2007 election sa North Cotabato. Binasahan ng sakdal si Abalos sa sala ni Pasay City RTC Branch 112 kay Judge Jesus Mupas bandang 1:30 ng hapon, kung saan inabsulto ito sa umano'y dayaan matapos siyang sampahan ng kaso sa nabanggit na komisyon. Sa 8 pahinang resolusyon ng korte, walang nangyayaring sabwatan o no conspiracy sa pagitan nina Abalos ng dating North Cotabato Election Supervisor Attorney Yugi Martrizar na sinasabing inuutusan umano ng dating Comelec si Martrizar ang pagkapanalo ng Team Unity ni dating Pangulo na ngayon ay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Inalis ni Mupas bilang akusado noong Hulyo 12, Hulyo 2012 at ginawang testigo ng gobyerno si Attorney Martrizar kaugnay sa electoral fraud. Na katigan ng korte ang 4 na pahinang petisyon ng Department of Justice or DOJ na gagamitin ang abogado bilang state witness. Tinutulan naman ni dating chairman ng Comelec na magiging testigo itong si Martrizar dahil tumutukoy sa abogado ang lahat ng mga ebidensya sa umano'y naganap na dayaan sa pinakagilty sa kaso. Nagsimula ang pagdinig noong Nobyembre 2011 sa kasong 2 counts of electoral sabotage sa korte. Unang inabsuelto ni Pasay City Branch 117 kay Judge Eugenio de la Cruz si Abalos para sa kasong 2nd count electoral sabotage na isinampa ng Comelec kaugnay sa dayaan naman ng South Cotabato noong 2007 eleksyon. Pinahintulutan noong Hunyo 6 ni De La Cruz si Abalos na magpiyansa ng 2.2 milyon para sa lahat ng kaso nito sa naturang hukuman. Samantalang tukoy
Samantalang tuloy pa rin ang pagdinig sa kaso ni na Congressman Gloria Macapagal Arroyo, dating Maguindanao Election Officer Lintang Bidol at dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan. Itong si Ampatuan Senior sa mga nasasabing korte na kapwa nasasangkot din sa reklamo ng COMELEC. Ayan po mga kaibigan, ang taas yung ngiti ni dating Chairman Abalos ay hanggang tenga dahil inabsulto na po ito sa dalawang hukuman. Samantala mga kaibigan, sa investigasyon ng pagkakapatay sa 40 SAP ay hinarang. Ito po ang lumabas na balita ngayon. Pinigil muna ni House Speaker Feliciano Belmonte ang nakatakda sanang investigasyon ng House Committee on Public Order and Safety sa malagim na insidente sa Mamasapano, Maguindanao. Inuutos ni Belmonte na huwag munang ituloy ang investigasyon upang bigyang daan ang pagsisiyasat ng PNP Board of Inquiry na noong 1 linggo pa nagsimula sa pangangalap ng impormasyon. Ayon sa pinuno ng Kamara, ang resulta ng investigasyon ng lupon ay magagamit na ng mga kongresista sa kanilang diskusyon sa gagawing sariling investigasyon upang makalikha ng mga batas na magiging daan upang huwag nang maulit ang kahintulad ng pangyayari. Hindi naman pagbabawalan ni Belmonte ang sinumang kongresista na igiit ang sarili nilang investigasyon pagkatapos ng proseso ng board. Tiwala ang House Speaker na magiging malalim ang investigasyon ng BOI dahil sa binubuo nitong na mga opisyal ng PNP na mas nakakaalam sa sitwasyon sa ground. Sa ngayon, mas mabuti umanong tutukan muna nila ang pagtulong sa mga naulila ng 4 na nasawi na mga pulis. Ayan po ang lumabas sa investigasyon ay sa ngayon ay pinaniwalaan nilang hinaharang umano. Samantalang sa pagkakamasakir sa Special Action Force ng 44 na mga pulis ay si Pangulong Noynoy tagilid na sa International Court. Pinaniwalaang si Pangulong Benigno Aquino, Noynoy Aquino III umano ang may responsibilidad sa nangyayaring engkwentro sa pagitan ng Philippine National Police Special Action Force at ng Moro Islamic Liberation Front na nagresulta sa pagkamatay ng 44 na elite policemen. Ayon kay Senadora Miriam Defensor ay sinuman o mano na nag-aakala na si Pangulong Noynoy Aquino ang responsable sa sagupaan bilang Commander-in-Chief on the Military and Armed Forces of the Philippines, maaaring maghain ng reklamo laban sa presidente sa International Criminal Court o ICC. Paliwanag ng senadora na ang ICC ay dumidinig sa mga kaso laban sa mga head of the state at sa mga
top-ranking militar, maging sa commander at kahit sino ay maaaring maghain ng reklamo rito. Ayon pa kay Senadora Miriam Defensor, hindi umano maikakaila na matapos ang pagsasalita ni Pangulong Noynoy Aquino noong nakaraang linggo kung saan inamin ito na alam niya ang tungkol sa operasyon. Marami sa mga katanungan ang hindi naman niya sinagot. Nagtaka na rin ang senadora kung bakit walang coordination at preparation para sa military encounter. Matatandaang ibinutong judge ng ICC si Santiago, subalit tinanggihan niya ito dahil sa kanyang sakit. Samantala mga kaibigan, kahit tiniyak na ng palasyo ay sila pa rin ay ang investigasyon sa SAP na namatay na 44 na mga SAP ay muro-muro pa rin. Hindi umubra ang cover up at impluwensya sa gagawing investigasyon ng Board of Inquiry sa malagim na sinapit ng 44 na komando, mga komandos ng Philippine National Police Special Action Force. Ito po'y sa kamay ng mga rebuilding muro sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, tiniyak ng gobyerno na walang magaganap na whitewash sa kaso dahil ang pakay ng investigasyon ay malaman kung ano ang punto at dulo ng insidente, kung sino ang nagkukulang at kung sino ang dapat managot sa pagkamatay sa 44 na mga komandos. Hindi pa man nagsimula ang investigasyon, may agam-agam na ang ilang grupo na posibleng hindi mapanagot ang mga may sala, lalo pa at ilang opisyal umano ng PNP ay malapit kay Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Karagdagan pa ni Lacerda, para na rin umanong nilapastangan at pinagkaitan ng hustisya ang 44 na mga SAP kung magkaroon ng cover up para pagtakpan ang pagkukulang ng ibang opisyal. Binigyan din ni Lacerda na malinaw ang layunin ng alinmang investigative body at ito ay para malaman ang katotohanan. Isa sa suspended PNP si Alan Purisima sa mga itinuturong nagmamaniobra umano sa Uplan ano to sinasabi na Uplan, ngayon ko lang ito nabasa nga Uplan Wolverine para dakpin ang teroristang Pamer na si Sulkili Binhir, subalit nauwi sa malagim na pagkakamatay ng 44 na miyembro ng Special Action Force. Yan po mga kaibigan ang mga balitang galing nasyonal. Samantala pong balitang lokal naman tayo. Ito naman po ang balitang lokal. Murong Bataan nagdadalamhati sa pagkakapatay kay PO3 John Lloyd Ribamonte Sumbilya. Ito po'y kasama sa 44 na pinatay o pinaslang ng mga MILF. Tila sinakluban ng langit ang mga mamamayan ng Murong Bataan nang dumating ang bangkay ni PO3
John Lloyd Ribamonte Zumbilya, kamakalawa, na makasama ito sa 44 na mga miyembro ng SAP na dinala sa barangay Mamasapano, Maguindanao. Bakas ang lungkot sa mga mukha ng mga sumalubong sa kanilang kababayang pulis na kasama sa namasakir sa Mindanao na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng hustisya. Tila bumagsak ang mundo ni Rachel Zumbilya, asawa ni PO3 John Lloyd Zumbilya, nang ibaba ang kabaong ng kanyang asawa. Si PO3 John Lloyd Zumbilya ay lehitimong taga-Bataan at naninirahan ito sa Barangay Poblasyon, Murong, Bataan. Samantalang, balita pa ring lokal, Paulino umani ng matinding batikos sa social media. Samot-saring reaksyon at galit ang mababasa mo ngayon sa social media hinggil sa pagkakabunyag na isa si Paulino sa mga tumututol na itaas ang sahod ng mga manggagawa sa Subic Bay Freeport Zone. Nakapagtataka na namumukod tangi lamang si Paulino sa lahat ng mga kinatawan ng kanilang mga bayan na tumutol para itaas ang sahod ng manggagawa sa SBMA. Samantalang halos 80% ng mga manggagawa sa loob ng SBMA ay mga taga Olongapo City. Ang kinatawan ng Murong Bataan at ang kinatawan ng bayan ng Subic, Zambales ay agarang pumirma sa resolusyon upang maprotektahan ang kanilang mga kababayan na nagtatrabaho sa loob ng SBMA at tumaas ang mga sweldo nito. Subalit kapansin-pansin na tila galit si Cynthia Paulino sa kanyang mga kababayang taga-Olongapo dahil mariin itong tumutol para itaas ang sahod sa mga nagtatrabaho sa SBMA. Samantalang konsehal utak sa pasugalan sa Olongapo City. Isang konsehal ni Mayor Rolin Paulino ang pinaniniwalaang utak sa lumaganap ngayong pasugal ngayon sa Olongapo na nakatimbre na rin umano ito sa Police Region maging sa mga pulis ng Olongapo. Ang sugal na saklaan ang itinuturo ngayon na lumaganap sa buong Olongapo sa tuwing may patay na sa mga tuwing may patay sa bawat barangay na konsehal umano ng Olongapo ang utak nito. Ayon sa nakapanayam ng Ronda Balita na ayaw magpabanggit ng kanyang pangalan, bawang galing Pampanga ang mga operator nitong saklaan na iniisponsoran naman ng isang pinaniwalaang isang konsehal ng Olongapo. Samantala mga kaibigan, public consultation para sa itatayong sabungan sa Olongapo City nakatakda na. Nakatakda namang isasagawa ang public consultation sa lungsod ng Olongapo sa araw ng Biyernes, Petsa 13 sa buwan ngayong Pebrero. Dakong alas 9 ng umaga sa lugar ng Triangle, Olongapo City. Ang layunin ng nasabing public consultation ay upang ipabatid sa mamamayan ng Olongapo na mayroong panukala ang lokal na pamahalaan na magtatayo ng sabungan sa may barangay Kalaklan, Olongapo City. Pangungunahan naman ni Konsehal Atienza ang public consultation na ito na siya din ang may panukala na magpapatayo ng sabungan
sa nasabing lungsod. Inaasahang dadagsain ng mga mamamayan ang nasabing public consultation dahil mariin nitong tinututulan ng mamamayan ng Olongapo City na magkaroon ng sabungan dito sa nasabing lungsod. Yan po mga kaibigan ang ating nasaksihang mga balita mula sa nasyonal at ganon din sa ating balitang lokal. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at naipabatid namin ang mga kaganapan sa nasyonal, maging regional at lokal na pangyayari sa ating bayan. Naway nasiyahan kayo sa iba pang mga balitang lokal dito sa Olongapo. Ako po ay pangsamantalang magpapaalam at susunod naman po sa programa ko ngayon sa Ronda Balita ang programang Errol Dacami Show at babalik naman po ang inyong lingkod para sa isang commentary program, ang Bigwas, dakong alas 9 naman hanggang alas 10 ng umaga. Mga kaibigan, ako po ang inyong lingkod ay pangsamantala ng magpapaalam. Mabuhay po kayo.